Learning poverty sa Pilipinas linked to poor teaching quality, sabi po yan ng World Bank. Kailan po kaya marirealize ng DepEd ni DepEd Secretary Inday Sara na dapat mas mag-focus siya sa pagpapataas ng kalidad ng edukasyon dito sa bansa natin sa ating mga kabataan kaysa sa surveillance at pagmamatsyag sa mga guro at estudyante na sinasabing di umano'y sumasapi sa makakaliwang grupo. Dahil may mga nakatoka na pong ahensya, law enforcement agency ang ating bansa para tumugon sa suliraning iyon. So sana mas mag-focus pa ang Department of Education at ang pondo nila sa pagpapataas ng kalidad ng edukasyon sa ating bansa. Another news, sabi dito, Ombudsman found Lorraine Badoy guilty of red tagging. Pero para sa akin, bad news ito dahil ang naging aksyon ng Ombudsman ay na-reprimand lang po sila. Reprimand, parang pinagsabihan, pinagalitan, or something like that, no? Pero kahit ganun lang ang naging tugon nila, ito po ay magandang balita dahil napapatunayan na mali po ang pang-red tag, lalo na sa mga taong inosente na walang kinalaman, no, sa armadong pakikibaka. Pare-pareho naman nating ayaw ng armadong pakikibaka, kaya yung mga tao nagsasalita na lang, nagvo-voice out sa social media at sa lansangan. Wala pong masama yun. Yan po ay pinapayagan ng ating konstitusyon. So sana itigil na yung red tagging. Ang isa pang nakikita ko dito, malakas po yung civil case ng isa ng pani ni Atom Araulio laban kay Lorraine Badoy at dun sa isa pa niyang kasama, considering na ombudsman na mismo ang nagsabi na guilty sa red tagging si Lorraine Badoy. So, inawala ako na maipapanalo ni Atom Araulio ang kanyang case laban kay Lorraine Badoy. Ano pong masasabi niyo sa mga balitang ito, mga kababayan? Yung patuloy na pagbulusok ng kalidad ng edukasyon natin dito sa bansa, ano pong masasabi niyo dyan? At ano pong masasabi niyo sa pagsabi ng ombudsman na guilty si Lorraine Badoy sa red tagging? Comment down below at huwag niyo pong kalimutang i-like ang ating video. Salamat po!